Okay, so now we're going to proceed to the anchor roads and scope. So kapag sinabi nating anchor roads, ito yung parang tali na nagko-connect sa anchor pati sa vessel or boat. So as you can see in the picture, so according dito sa PPT is yung road is depende siya, sometimes gumagamit sila ng rope, pero sa mga mabibigat na mga vessels is gumagamit sila ng mga chain or kadena. So chain roll keeps pull horizontal, improving the anchor's grips. So as you can see dito sa natin, so yung kakandaan naman ng paggamit ng chain rods, kasi dahil din sa bigat ng chain is nakikip niya by keeping the chain horizontally, so it can let the anchors dig in more efficient. Kasi yung kung iisipin natin or kung i-base natin din based din sa nabasa ko, kapag itong chain or kapag for example gumamit tayo ng rope, kasi yung rope is magaan lang, so madali lang siya matatangay ng current. So once matangay siya ng current pataas, so i-straight to siya, hindi siya magaganito. So kapag nag-straight lang siya pataas, madali lang mahihila yung anchor, kasi nga hindi siya nakakadipin ng maayos, kasi dahil din sa current or wind, nahihila siya vertically. Kapag once nahila na siya ng vertically, so itong anchor na to, so sasama na lang to siya, kasi hindi na siya nakakadikim ng ayos, kasi nahihila siya pataas So good thing kapag chain yung ginamit natin, ma-ensure mo nang dahil din sa bigat ng chain, it is kept horizontally. So kapag na-keep siya horizontally, mas nadidig in yung anchor natin, kasi like what I said earlier, hindi siya nahihila. Kumbaga nalelet siya na magdig in, mas lalo pa nagdig in, dahil naka horizontal yung chain. So now we will move to the scope. So as you can see here in the PPT, yung ratio ng road length is to water depth is, so yung normal naman is sa normal condition, they use 5:1 to 7 to 7:1 7:1 ratio. So magbibigay ako ng example kung ano yung meaning ng 5:1 yan, 5:1 to 7:1. So focus tayo dito sa 5:1. So for example, kapag yung water is nasa 10 meters siya, so yung kailangan na haba ng road natin is dapat may 50 meters siya, kasi yung 5 is kumbaga times 5 siya. So for example, yung 1 natin is 10 meters, so yung 10 is yung depth ng water, and then yung 5 naman, so kapag 10 meters yung depth ng water, so dapat 50 meters yung gagamitin natin. So kapag another example dito sa 7:1. So for example, dito sa 7:1, kapag yung 1 is 10 meters, so yung 7 is dapat 70 meters yung yung haba ng road natin. So kapag naman sa heavy weather or may mga bagyo, need nilang mas taasan yung ratio ng yung road nila. So kung nakikita nyo naman dito is 8:1 yung ratio na ginagamit nila kapag may mga bagyo na darating. Okay, so that is all for the
anchor rod and scope. So yun po.